Taurus, hi! Welcome to Mystic Queen PH at ito ang inyong weekly reading for April 8 to 14, 2024. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin na ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mystic Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Ayan, pakicheck nyo na lang. Okay, let's see, Taurus, what's up with you? Tingnan natin. So, kung meron kayong mga hinihintay na pera or mga resulta, no, ng inyong pinaghirapan. So, maaring ito ay parating na sa inyo. Kaya lang, medyo mag-ingat, no? Merong person sa buhay mo na maaring may hindi magandang intentions towards your career, towards your money, your business. So, take precautionary measures, okay? You have the 8 of Cups, 5 of Cups. Some of you, no, isang malapit na tao sa buhay ninyo, maaring aalis sa buhay nyo. Oo. Na, pwedeng kaibigan ito. Best friend, ganyan. Or pwedeng magkakaroon kayo ng misunderstanding, miscommunication. Pwedeng selos, oo. Oo. Yung iba naman, pwedeng romantic connection, may issue with friends. Alam mo yung tipong, ang third party is kaibigan mo pala. So, dalawa yung nawala sa'yo. Yung person mo, tsaka yung best friend mo, kaibigan mo. Diba ang sakit nun? But, of course, hindi naman to mag-resonate para sa lahat. So, just take whatever resonates. I-feel nyo kung kwento nyo yan, no? If that is your life. So, with the 7 of Pentacles here, patience, no? Patience is the key to your success right now. Kung meron ka mga bagay na minamadali, no? Pag-isipan mo muna kung kailangan mong madaliin. Kasi, syempre, diba, kapag ang fruit, no? Ang prutas ay hinog sa pilit, mapakla, mapait. You have the 2 of Swords. I think you have to reassess your situation, no? Pwedeng meron kang i-reassess na sitwasyon sa buhay mo, sa finances mo, kung worth it ba yung effort na binibigay mo. Ang lakas ng ano. Ayan. Kung worth it ba yung binibigay mo na effort. Let's say sa relationship, parang feeling mo kasi, I see a lot of expectations sa'yo sa relationship. So, maaring, you are giving your best sa relationship and then your person is parang kung ano lang kaya niya, ganon. So, maganda dyan, open ka sa expectations mo sa kanya, sasabihin mo yung expectations mo sa person mo, at para at least, no, kung hindi niya kayang ibigay, at least aware ka na hindi niya kayang ibigay yon, kaysa sa nag-expect ka na ikaw lang yung nakakaalam. Yung iba naman sa inyo pagdating sa trabaho, you are expecting na ito yung makukuha mo, may bonus, may increase, may promotion, pero parang pinapatagal lang, no? So, maaring ikaw ay maglalakas ng loob na to talk to your boss, to confront the situation. So, your challenge is the Lovers. Pwedeng meron kayong challenging situation sa inyong relationship, partner ninyo, pwedeng business partner, pwedeng ang isa sa issue ninyo may kinalaman sa pera, pwedeng ang isa sa inyo is medyo dependent dun sa isa, no? Pwedeng isa sa inyo walang trabaho, tapos nakaasa dun sa isang person. So, syempre, pwedeng magkaroon niya ng issue, lalo na kapag masyadong maraming iniisip yung taong parang breadwinner sa connection ninyo. Okay? So, some of you naman, pwedeng meron kayong challenges sa mga contracts na meron kayo ngayon, mga kontrata na pinirmahan nyo or commitment na meron kayo. So, just make sure na
kukuha lang kayo ng commitment or papasok kayo sa isang kontrata or commitment na kaya niyong mag-deliver para hindi kayo magka-problema. So, your opportunity, 10 of Cups, there's happiness in your family life. Maaring, 8 of Swords. Maaring meron kayong maayos na problema sa family ninyo. Pwedeng sa parents mo, sa mga mahal mo sa buhay, sa kapatid mo, or someone na malapit sa'yo na meron ditong, I see reconciliation, pag-uusap na dati umiiwas, parang nag-iiwasan. So, ngayon mag-uusap na kayo. Pwede itong romantic partner, pwedeng friends, pwede rin sa family. And, kumbaga, all's well ends well, no? So, your blessing is the Emperor. So, this is being in control of your life. So, I think you have a lot of plans moving forward sa trabaho mo, sa career mo. Uy, grabe, dalawa. Double Emperor. Yung iba sa inyo, meron kayong malakas na Aries placements. So, I see you becoming more serious, no? Sa path na tinatahak mo. Kung dati medyo happy-go-lucky ka, ngayon talagang I see a lot of competitive energies. Gusto mo na, ikaw yung best, ikaw yung mangunguna, no? I mean, there's nothing wrong with that kasi maganda nga na competitive ka dahil mas lalo mong na-enhance yung abilities mo Oo. So, kailangan lang healthy competition. So, sa inyong, money, career, finances, you have the Star and the 5 of Swords. So, maaring meron dito na magta-try na i-discourage ka sa mga ginagawa mo sa buhay mo. Let's say, for example, you are a content creator, tapos, pag nagpo-post ka ng videos, may mga nangbabash or nagsasabi ng mga words of discouragement sa'yo, huwag mo na silang pansinin, no? Kasi ibig sabihin nun, nagko-comment sila na apektuhan sila sa ginagawa mo. So, ang importante lang doon is, kung alam mo naman na you are not doing any harm sa ibang tao at ang intentions mo ay mabuti, hayaan mo na lang sila at mag-focus ka dun sa mga nagro-root para sa'yo, yung mga nag-cheer para sa'yo, yung mga supporters mo. So, I also see you, merong naiinggit sa inyo rito no? I think marirealize nyo kung sino yan. Yung iba sa inyo, pwedeng ito ay mahal sa buhay pa, no? Kamag-anak, family, even your partner. Meron ditong parang insecurities, no, na maaring ikaw you're gaining a lot of attention, maaring mas marami kang na-achieve ngayon sa trabaho mo, sa career mo, tapos yung iba pwedeng naiinggit. So sa relationship naman, meron ditong 5 of Wands and the Knight of Swords. So pwedeng magkaroon ng challenging situation sa iyong relationship, like may masabing hindi maganda, hurtful words ang nakikita ko rito, no? Oo. So, maaring, I don't know, I'm seeing physical, pag physikalan, no? So, syempre pagdating sa relationship, kapag meron ng involvement ng physical abuse, so, hindi, red flag na siya, no? There might be something na mas seryoso na kailangang i-address sa relationship na to. Lalo na kung you are dealing with someone na maiksi ang pasensya. Yung tipong konting bagay, galit agad, konting bagay, nakasigaw agad. So, some of you maaring iiwas sa ganitong klaseng connection. You will try to go to a different direction. Pwedeng, yung iba, magka-cut off ng connections or kumbaga iiwas muna. Okay, let's see what else. Taurus. You have a choice. Worry less about making the right choice and more about being strong enough to handle any outcome. Ang ganda ng message na to. Kasi yung iba, natatakot silang magkamali ng pipiliin nilang decision. So, mas maganda raw na ang mag-focus ka is kung paano ka magiging malakas, matatag, na harapin yung magiging resulta ng decision mo. Ano man yung maging resulta niyan, 'di ba? Ganda ng message. Abundance, money, money, money. Being a thoughtful steward for the money you already have is the secret to creating more abundance.
When you trust yourself to handle more, that's when more shows up. Oh. So, I think you're going to be more responsible sa yung finances, no? Ngayong panahon na to. Mas magiging masinop ka, maingat sa paggastos, kung ano lang yung kailangan, at pwedeng focus ka rin sa pag-iipon and saving money. So, that is your reading, Taurus. Thank you so much. Bye!